Hello viewers! Welcome back to our YouTube channel. Ito naman si Manny Lids para sa ating good news. By the way, kumustahin ko muna yung ating mga followers sa gawain Great Ministry of Jesus. Muli, kukuha tayo ng mga versikulo according to James chapter 1 verse 22. You are deceiving yourself. Niluluko mo lang ang sarili mo. Matagal ka nang nakarinig, matagal ka nang nakaalam tungkol po sa mga salita, mga spiritual aspect. Hindi ka po kumikibo. So, ang sabi ng Panginoon, niloloko mo ang sarili mo. So, paano naman din kung hindi ka naniniwala? So, sorry lang sa hindi na naniniwala. Kasi I tell the truth na ang Biblia po ay nagsasabi ng totoo. Ay marami ng mga alam, lalo na rin itinuturo ni Manny Lids na we are the kingdom of God, you are a kingdom of God, you are the individual kingdom, you are a kingdom of God, ikaw ang kanyang manggagawa dito sa lupa. Then, bilang tayo, mga manggagawa, ang lahat nating nalalaman ay ating ipamuhay at ituturo naman natin sa iba. Bilang mga individual kingdom, mga selected. Alala lang po para sa viewers na wala pa pong alam tungkol sa Bible, hindi pa sila nakapagbasa sa salita ng Diyos. Pagtigaan po ninyong pakinggan itong channel ni Manny Lids dahil po gumagawa po ako ng paraan na maiabot ko po sa mga mahal kong viewers ang tungkol po sa kaharian ng Panginoon. Kasi importante talaga na malaman natin ano ba ang ating tungkulin dito sa lupa. Bakit ba naging tao tayo? Ating po video ay ginagawa po ni Mami para po maituro ko, lalo na sa mga tao talaga na busy, wala nang panahon mag-scan pa sa kanilang Bible. So, mga viewers po ay encourage you na kahit ka nakahiga, nakapahinga, buksan lang po natin ang video ni Manny Lids dahil pinagsikapan ko pong makapagturo ako how to prepare. Alam nating ipaghanda ang ating kaluluwa. Naniwala ba tayo nga there is life after death? And then, yung buhay na yan, tapos tayo mamatay kasi ang kamatayan, dadaan talaga sa lahat na tao. Kahit pa anong klase kang tao ka, dadaan ka talaga sa kamatayan. Baby pa, or katamtaman, mga young teens, or matanda na, mga seniors na, talagang pupunta sa kamatayan. But after, tapos ka mamamatay, mayroong toong kaluluwa na pupunta sa lugar na kanyang pupuntahan. Kaya habang tayo'y nabubuhay, mag-aral po tayo sa salita ng Panginoon. At narito po si Mami po ay handang magtulong para i-prepare ang atin pong sarili. Kasi lahat po, lahat may kaluluwa, may kalag. There is souls to face Jesus. Ang kalag, ang kaluluwa ang haharap ng Panginoon. At tayo ay huhusgahan ayon po sa ating ginagawa dito sa lupa. Kaya pa natin kung saan punta ang ating kaluluwa, kung tayo ngayong buhay pa, wala tayong nalalaman. Kasi ang sabi nga, ay, namatay na si Pari, namatay na si Pulana, naimpas na ang utang. Tema, no sir. After death, that is the beginning of true life. Kung ang kaluluwa mo na ihanda mo, pagkamatay mo, doon nag-umpisa ang forever na buhay. Kung sakali, tapos kang mamatay, agad ka inaakay ng Panginoon dahil yan ang kanyang pangako kasi hindi mamamatay ang kalang. Kasama natin ang Diyos forever talaga. Pero kung ikay namamatay na hindi mo na ipaghanda ang sarili mo, namatay ka, na hindi mo nga alam si Jesus, ang kaluluwa mo talagang ihulog sa dagat-dagatang apo. Kasi ihulog pa nga ang isang Kristohanon na nagawa na niya ang ibang mga pamamaraan pero mayroon lang siyang mga pagkakamali na hindi niya na hingian ng tawad. Pagdating ng kamatayan, napunta nga siya sa inferno. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kasi po, ang lahat nating kabaitan ay para lang pampunas sa harap ng Panginoon. Revelation 20:15, ang sabi niya, kung sino man na ang pangalan hindi makikita sa Book of Life, itatapon sa dagat-dagatang apoy. So kahit pa may relihiyon ka, kahit pa nagsisimba ka, kung hindi ka nagpalista sa Book of Life,
So, ulitin ko, paano pala magpalista sa Book of Life, Pastora? Tulad ng sinabi ko, just repent sa ating mga kasalanan, accept Jesus as your personal Savior, ipasulat mo, Lord, isulat mo ang pangalan ko sa Book of Life. At I'm very sorry sa lahat kong nagagawa. Kasi ang ating pong Panginoon is faithful to forgive every sin na nagagawa natin. Lahat ng kasalanan na nagagawa natin na wala pa si Jesus. Pag tayo'y lumapit, yun ay napatawad. And of course, kay ikaw po humihingi sa Kanya ng kapatawaran, ikaw'y pinatawad, ikaw tinatanggap at ang pangalan mo ay susulat sa Book of Life. At ayun pa po sa mga nagdaan ko ng mga video, natuklasan na po natin na pag sinusunod pala natin ng Diyos. Mayroon po tayong tatalakayin dito, mayroon tayo ditong titingnan kung ano ba ang pinag-usapan dito, paano ba ito ma-apply sa atin or nagawa na ba natin ito. Dahil ito ay isa sa atin pong mga gawain bilang mga lingkod ng Diyos. Bilang binili na sa dugo ni Jesus. Bilang mga kingdom of God. Okay. Marcos chapter 12 verse 28, ang sabi niya to. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Sadusyo kung sa Eskriba. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Ibig sabihin po ito, doon po sa templo, mayroon pong Sadusyo or Eskriba. Mayroon din pong teacher, yung pare na nagturo. And then sabi dito, ano ba ang pinakamahalagang utos? What is the great commandment? Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Dagdag pa, 31. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Okay? Mayroong dalawang utos na sinasabi. Pero una, what is the great commandment? Ang sagot ni Jesus doon sa pare, love your God with all your heart, with all your soul, kaluluwa, kalag, with all your mind, with all your strength. So, kung ipag-isipin natin, in our inner being, mayroong apat na sinasambat ng Panginoon na magmahal ng Diyos, mag-ibig ng Diyos. Ang puso, kailangang magmahal siya sa Diyos. Ang kaluluwa, buong kaluluwa, ang pag-iisip, ang lakas. So, ito ngayon, habang sinabi ni Jesus ganon, sumagot naman ang tagapagturo, yung teacher sa kautusan. Sabi pa niya, tama po, guro. Yun ang sabi niya kay Jesus. Tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Totoo naman talaga. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso. Buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaysa magdala ng lahat na handog na susunugin at iba pang mga alay. So para bang na-explain dito sa teacher na the best talaga na iibigin ng buong puso ang Diyos. Alam niya yon. Buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapitbahay. Sa English kasi, love your neighbor. No? And then, kaysa magdala-dala ka ng handog para sa Diyos at iba pang mga alay mo na wala ka man palang pag-ibig sa Diyos. Okay, pwede ba yan magdala tayo ng handog, alay na walang pag-ibig? Yes. Tingnan mo. Hindi ko naman nilalahat. Pag nag-Thanksgiving or nagpista, sa ibang mga kaiglesiyahan, kailangan ng biruan tayo sa listahan. Magkano?
Tita Chowa, 10,000, 50,000. Example lang yun ang pangalan ko ha. Wala akong ganun. Iba pa ano pang inaalay doon. Pero ang kanya naman puso. Ano kaya? Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, buong puso mo iibigin ang Diyos. So, pwede tayong mag-alay na walang pag-ibig. Pero kung ikaw ay talagang umibig, hindi ka rin pwedeng hindi mag-alay. Okay. Dito natin. Sa sinabing ganoon sa teacher na yan, nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito. Kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon, di wala nang nangahas na magtatanong pa kay Jesus. Saludo sa kay Jesus, tama. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your, and with all your strength. Sabi niya, tama ka, guro. Sa sinabi niyang ganun, nag-appreciate si Jesus. Hindi malayo sa'yo. Ibig sabihin, malapit ang kaharian sa'yo. Kita mo? Eh kung naalala mo naman, si Nicodemo, sinabihan niya, makakita ka sa kaharian kapag ikaw ay isinilang muli. Eh dito sa pari na ito, kung teacher na ito, wala siyang sinabi na isilang. Ang sabi lang niya, malapit na ang kaharian. Kingdom of God. Enter into the kingdom of God. Yan ang requirement sa mga tao. Kailangan talagang lahat nga born again, mabago ang isip, mabago ang pananaw para maka-enter. Pero sinabi ni Jesus, kapag ikaw ay isinilang na, makakita ka. Eh dito sa isang pare, malapit lang, pero hindi pa sila nakapasok. Okay. Ito ang una kong napansin. Sa kwentuhan ng tatlo, malapit na ang kaharian doon sa pare dahil alam niya ang kautusan. Bakit kaya sinabing malapit? Hindi niya sinabi nga, papasok ka na. Kasi po, the time until now, we are in studying. Nagasiking tayo sa totoo, sa truth, and then apply, and then kapag nakita, gawin natin agad because this is the time of preparation sa ating sarili to enter into the kingdom of God. The kingdom is not meat and food. Hindi pagkain, hindi inumin ang kingdom. Ang kaharian ay isang good character, isang katuwiran, isang righteousness. Makikita na ang righteous, makikita na ang kapayapaan, may peace of mind ka na, at kagalakan na nagbabasa, nag-aawit, nagpipray, at nagpupunta sa simbahan. Yun po ang una. Mayroon ka na, nandyan na ang kaharian. Kasi, ang kaharian pala ay good character And then, kung titingnan mo din yung nagbabasa, Matthew 33, seek first the kingdom of God and His all righteousness. Uunahin, paghanap ang Diyos. Papaano? Yun, babasahin ang salita, makinig sa mga payo ng mga preacher, teacher, pastors, evangelists, missionaries. Pag nakilala mo na ang Diyos, tawagin mo siya, aminin mo siya ang Diyos mo, ang sunod na mangyayari, baguhin ka. Kaya sabi niya, seek first the kingdom and His all righteousness. Hindi lang po ang kingdom ang hahanapin. Hindi lang po nga nag-aaral tayo, nag-pray, nagpunta sa simbahan, whatever pang alam natin. But, alamin naman natin, ano ba ang ugali ni Jesus? His righteousness, ang buong, all righteousness of God, ang buong katuwiran, ang tibuok na pagkamatarong sa Diyos. Kailangan mapasa iyo. Yun ang kanyang sinabi. And then, ang umiibig sa akin, ito ang sabi ni Jesus John chapter 14 verse 23. Kasi ang sinabi kanina, mamahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Then, hindi mo yan magagawa pag wala pa sa iyo ang kaharian. Wala pa sa iyo si Jesus. Wala pa ang righteousness. Pag nagawa mo na, ang nakapasok na, magagawa mo na ang pag-ibig. Pero may tanong si Jesus, John chapter 14 verse 23. Kasi ang sinabi kanina, mamahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas.
Then, hindi mo yan magagawa pag wala pa sa iyo ang kaharian. Wala pa sa iyo si Jesus. Wala pa ang righteousness. Pag nagawa mo na, ang nakapasok na, magagawa mo na ang pag-ibig. Pero may tanong si Jesus, John 14:23. Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Oh? If you love me, obey my words. Iibigin siya ng aking ama at kami tatahan sa kanila. Ito naman ang napakaganda. There are 4 ways of services in the part of our inner being. Mayroong 4 na parte sa ating na mag-ibig sa Panginoon. Our heart, our soul, mind, and strength. Okay, how to show our love unto Him? Paano ba natin ipapakita na talagang mahal natin ang Diyos? Ito ang una nating i-search. Kasi ang requirement kasi, love your God with all your heart. Na ito pala si puso. Baka hindi natin alam. Mayroon pong sinasabi, si Prophet Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi pa niya doon, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ganun pala ang puso. Baluktot, walang lunas, mandaraya. Yun ang tao. May puso na puno ng kasamaan kung wala ang Diyos. Kaya nga sa panahon ni David, sabi pa ni David, sa kanyang pakiusap, makita sa Salmo o awit 139 verse 23, sabi niya dito, O Diyos, ako'y siyasatin mo. Check up me. Search me. Alamin ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Puso at isip ang gi-request na mahalin mo ng buong puso at buong isip. Itong puso at isip malapit. At ang buong katawan ng tao. Kung ang may diferensya sa puso, pag may diferensya sa puso, ang tao ay manghina. Pag may diferensya sa puso, dali agad mapatay ang tao. Pero kung ibang diferensya, kunwari na bulag siya, kahit bulag na, pwede pa makapagsalita. Kahit bingi na, pwede pa rin siyang mabuhay. Kahit ano pa, mga pilay-pilay na, pwede pa siyang mabuhay. Pero kapag puso na ang diferensya, nako, patay ka kaagad. Pero kung ang utak mo, kunwari nakalimot ka na, or na ano na ba yun, na yung tawag nila, yung may mga sakit na nakalimot, Alzheimer, ano ba yun? Buhay pa rin. No? Pag wala na siyang lakas, binabangon na lang siya, sinusubuan na lang siya, wala nang lakas, mabuhay pa rin. Itong tatlo, ito si kaluluwa, itong sa utak, ito si lakas, ito si... So si puso kasi ang nagdadala ng beating, breathing, siya ay nagbibit. Siya ang counting kung normal ba ang paghinga. Sa madaling sabi, kung doon tayo sa Genesis chapter 2 verse 7, God give a breath, give image na tao, ginalagyan ng Panginoon ng hininga, spirit, hangin, kaya nabuhay. So, ang tao pag walang puso, mamatay. So, itong puso is the residence of the spirit. Ito ang nagdadala ng hinga. Siya ang nagdala sa atong ginhawa. Heart is bringing our breath. Kaya tayo nabubuhay. Kaya itong puso natin ay dapat talagang ingatan. Search my heart. At alamin mo kung ano ba ang nais mo. Kaya para isurrender natin sa Kanya. Ang sinasabi po, yung ating pong puso magmahal ng buo doon sa Panginoon. Pero sinabi nga ni Jeremiah na madaya itong puso, mandaraya, walang katulad, bulok, wala nang lunas. Delikado naman ito. So, ang sabi ni David, siyasatin mo, subukan mo
ako ngayon kung ano ang aking nais. Para malalaman kung ang isip mo ay para ba kay Lord o para ba sa iyong sarili. Kaya pag mayroon na tayong medyo naramdaman sa ating puso na hindi tayo nakakaintindi, alangan naman kung pumunta tayo sa doktor. Punta tayo sa presence ng Panginoon. 139 verse 24. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ako'y ihahatid. Na kanya bang pakiusap na i-search mo ang puso ko at kung hindi man ako karapat-dapat, turuan mo ako. Ihatid mo ako sa verse 17, verse 9 and 10. Ito ngayon. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. So, sumasaliksik sa puso at sa isip. So, ito talagang dalawa ay magsama-sama. Ano po? Sabi niya, uulitin ko. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Kung ano man ang ating daily character, mayroon tayong gantimpala yan. Kung bad or good ba, ka-danger pala. Ang ato naman ding pamumuhay, ang atin pong resources, kung paano ba tayo nabubuhay, sa ano po bang mga pamaraan. Dapat din nating malaman na ito bang ating mga resources, kasali, kasama, alam ba ng Diyos. Sip, yan. Dito si soul. Si heart. Dito talaga. Ayun sa sinasabi ko, si heart. Pag wala na yung espiritu, patay na yan. Wala nang hangin. So, sa akin pong pagkaintindi, ayun po, sa aking teacher, na ang Holy Spirit, na itong si Kalag, si soul, si kaluluwa, ang kanya pong gawain is to reminders. Siyang tagapaalala sa mga nangyayari nga good, mga pangyayari nga bad. At siya din na magplano, siyang mag-isip. Diba? Minsan magsabi ka, ay naalala ko. Sa may naalala ka, nga naka-danger pala yun, kinakabahan si heart. O kaya, naalala yung mga sad story. Naisip mo, so si Kalag yun, si kaluluwa. Ano naman si heart? Diba umiiyak, nalulungkot? Pag may sinasabi si Kalag na maganda, tuwang-tuwa si heart, malakas, may bilis, may kusog. So ibig sabihin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong kaluluwa, magsabayan sila. Kasi pag nagkasundo si puso at saka si kaluluwa, mayroon silang lakas na sumunod sa gusto ng Diyos. Pag magkasundo si Kalag at si puso, anong mangyayari? Nanghihina. Kaya, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kasi kung ito si kaluluwa, mayroong iniisip na delikado, nanghihina ang puso. Kaya, itong apat ay mayroong mga gawain. The soul is planning. Nagaplano, nagapa-remind. Ito namang utak na ito, kanya din gitimbang-timbang. Tama kaya? Ito naman si heart, nalulungkot kung ayaw niya. Diba sometimes sabi mo na confused lagi ako, naglibog ako, nagsakit ang ulo. So nagproblema si utak. Si lakas naman nanghihina. Si puso naman, malungkot. Kapag ang naisip ni kaluluwa at ni utak, sang-ayon si puso, ang bilis, ang saya, ang lakas. Kaya pala, ngayon ko lang ito naintindihan. Sabi ko, paano ko ba ibigin ng buong puso? Paano si kaluluwa umibig ng buong puso? Paano naman si utak, si isip, magmahal sa kanya ng buong puso? Paano naman ito si lakas? Yung pala, kapag nagkasundo itong apat, na mahal
napamahal natin ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang utos. Sabi pa nga doon, Psalms 112. Sabi niya, verse 1, purihin ang Diyos, mapalad ang mga taong gumagawa at sumusunod sa mga utos ng Diyos na may kagalakan sa kaloob-looban ng puso. So kung may galak, may saya, di siyempre malakas. At siyempre ang utak ay hindi siya mag-problem. At si kaluluwa, magkaroon din siya ng kapayapaan. At si puso, magkaroon ng kagalakan. Kaya, ito na. Ang kaharian ay righteousness. Kagalakan, kapayapaan, kalipay o kalinaw. Kung mayroon ka na dyan, you are a kingdom of God. Nagagawa mo na, so hindi ka na sasabihin ni Jesus, malapit ka na sa kingdom. Talagang ipapasok tayo ng Diyos sa kingdom. Presently, wala pa ang kingdom. Napapasukan natin. Ikaw pa at ako, God will make us a kingdom. We are the small stone. God built up a spiritual house. So ikaw at ako, gawin ng Diyos na spiritual house, gawin ng Diyos na kingdom para ipaghanda, prepare. So once you are doing the preparation, you are doing the Word of God, ginagawa mo, yung sinabihan kang gawin mo ito, punta ka doon, ginawa mo. You are the active kingdom. Bakit active ka? Bakit mabilis ka? Bakit masaya ka? Tumatanda, lumalakas. Tumatanda, gumaganda, gumagwapo. Payaman na payaman sa power ng Panginoon. And of course, sama na ang pera. Then pare, then hari, then employee. O siyempre, sweldo. Basta gawin lang natin lahat ng mga tinuturo sa Holy Spirit sa atin. And we will do everything. If you do anything God wants us to do, ikaw, napaibig mo, naibig mo, inibig mo ang Diyos ng buong puso dahil may kagalakan. Ng buong kaluluwa dahil nagkaisa kayo. Ng buong kapayapaan. Wala kay problema. Sinasabi. Sana naman po mga viewers, mga manggagawa, mga believers, huwag na po kayong magproblema. Nagproblema kay walay ibayad sa utang. Well, bakit ka nangungutang? Wala ka mang palang pambayad. Ang sabi ng Panginoon, ang mabuting tao ay magbabayad ng utang. Hindi ka maging mabuti kung wala ang Diyos sa'yo. Kung wala ang Diyos sa'yo, maari naging tirahan ka ng mga cancer, naging problematika kaya marami kang utang. Ano pa? Magulo ang buhay. Laging nag-aaway ang mag-asawa. Mga kabataan, maraming sakit dito. Kung ano pa. Ay yung iba, pumunta sa ibang bansa, nagkahiwalay tuloy sa paghanap lang ng pera. Na ang may-ari ng pera ang Diyos. Wala doon sa Saudi, wala doon sa Amerika. Kay Jesus ang pera. Ang problema lang kasi, hindi mo si Jesus iniibig ng buong puso. Ang iniibig mo ang pera. Ang hinahanap mo ang pera. Katulad yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His all righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema, ginaklaim ni mo ang mga bagay na ay dagdag. Hindi mo pa ginagawa ang righteousness. Sinasabi nga ng Panginoon, that is a command also to the believers. Read your Bible every day. Joshua 1:8, araw at gabi, bulay-bulayin mo ang salita ng Panginoon. I-apply. Siyempre, magbasa ka at naintindihan, makinig ka at naunawaan, i-apply mo. Next, what you ever touch shall be blessed. Anong i-bless mo? Wala ka na nagbasa. Believers, ng ilang taong ka na. Please naman, believers. Huwag mong hayaang malungkot si Jesus. Huwag mong hayaang iiyak muli si Jesus ng dahil sa iyo. Hindi mo ba alam kung paano niyang tinanggap
Sinunod ang turo ng kanyang ama ng alang-alang sa iyo, kapatid. Ang lahat na kasalanan na ginagawa mo sa sikreto, ginagawa mo sa mga maraming tao o whatever dahil wala ka ng takot gumagawa ng masama dahil puno ka ng kasamaan. But there is a time. There is a chance. Today, na narinig mo ang salita. Panginoon, kahit saan ka nandoon ngayon, habang nakikinig ka sa video ni Mami Lids, pwede mong i-off at sabihin mo, Ama, mayari ng langit at lupa, ako'y patawarin mo. Hindi ang bisbingi. Sa tulad ng sinabi ko, God is omniscient. Alam niya, kilala ka niya. Omnipresent. Kung saan ka man naroon, nandoon siya. Maniwala ka lang. Believe me, my brother, my beloved viewers, God is looking somebody who seeking God. Ang Diyos nakadungaw palagi at naghahanap sa mga taong nananawagan sa Kanya. Naghahanap siya ng mga taong naghanap sa kaharian. Kapatid, ang dami pa akong sasabihin. Hanggang dito na lang muna ako, kaya medyo ako na natuyo-tuyo na. Babalik ulit si Mami Liz para marami pa. God bless.